Marami tayong mga, halimbawa, kasama sa office, o kasama sa anumang trabaho, sa construction, o kahit anumang trabaho, kasama sa pagdadrive, may mga taong hindi natin kapanampalataya na binabantayan yung ating mga salita. Kaya nga dapat yung ating salita ay magkalasang asin. Ang sabi dito sa Colosas. Unang Pedro 3:15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. May pag-asa pala sa atin na mga mananampalataya. Meron silang inaasahan na isasagot natin na maganda. Alam mo, kasi yung mga nasa labas ay tunay na gustong pumasok sa loob ng iglesia. Ngunit yung iba kasi, may mga dahilan, nahihiya siguro, yung iba naman, wala akong magaramdam mga ganyan. Kaya doon sa pagsagot natin, sa pakikisalamuha po natin sa kanila, maging sa trabaho natin o kahit saan man, nagtitinda ka man, nagdadrive ka man, ano man ang iyong ginagawa, dapat makita bilang isang Kristiyano sa pamamagitan ng iyong pananalita yung iyong mga gawa. Kaya sinasabi na magkalasang asin, may kabuluhan. Masarap pakinggan yung salita na doon pa lang sa salita, nahihikayat na akong sumamba. Yung parang gano'n. Doon pa lang sa pagsasalita mo, gusto ko nang sumama sa iyo tuwing linggo. Ano bang religion mo? Yan, di ba ganyan ang nangyayari? Kaya sinasabing, lagi kayong maging handang sumagot. Kasi may mga tao na humahanap ng tunay na kasagutan, meron kasi nagpapayo, bastos. Diba? May nagpapayo, mali na, ipaglalaban pa. Gaya ng mga naririnig natin sa radyo, hindi ko sila sinisiraan, pero may mga maling payo. Magmali-mali. Iaano pa, lalo yung mga tungkol sa mga love life na yan. No? Pag ikaw ay isang Kristiyano, gamitin mong reference yung Bible. Ano ang sinasabi nito tungkol sa love life? Ano ang sinasabi nito tungkol sa pamumuhay, sa relasyon? Yun yung ating sasabihin, kaya magkakalasang asin. Hindi tayo, sabi ni DJ, ganun na. Hindi. Pag Kristiyano ka, ito yung reference, yung Bible. Ano po? But sanctify the Lord God in your heart. And be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you, with meekness and fear. Meron palang pag-asa na nasa atin. Namalay natin sa pagsasalita mo na yon, magulat ka na lang. Ang ganda nung sinabi mo sa akin. Nagising ako doon. Sasama ako sa iyo every Sunday. Yan. Dito tayo ngayon na-convert sa pamamagitan ng ating pakikisalamuha dahil doon sa ating salita na masarap pakinggan. May lasang asin. Ganon. Episode 4:29. Ano mang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay. Yun yung mabuting ikatitibay, yun yung may lasang asin. Ano po? Ayon sa pangangailangan. Anong dahilan? Upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Napakahalaga pala po nito na yung ating pananalita ay mayroong tibay. Kaya pinaalis sa atin sa mga Kristiyano sa huling panahon, ito'y sulat sa Efeso na kinukuhaan natin ng pattern. Ano po? Kaya sinasabi sa ating anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig. Kundi ang dapat lumabas diyan ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan. Pangangailangan ng nung humahanap ng sagot na nagtatanong. Kaya ganda-ganda ng tanong, sasagutin natin ng, ganito na lang gawin mo, umbagin mo. Nagsisimba ka, teka muna. Yung parang gano'n. Hindi ko yata nakita na ikaw pa magtuturo sa akin malaki. Parang gano'n. Kaya, sa pagbibigay natin ng payo, ito lang. Ano po, ang ating magiging paraan ng pagpapayo. Kung hindi po ninyo alam, tanungin natin lahat ng mga preachers. Brad, ano ba maisasuggest mo itong Bible verse? Kasi may nagtatanong.
Ano po? Malay natin, maging anak mo sa pananampalataya yun, paglipas ng panahon, pwede nakatawag ka ng kaluluwa na iligtas mo sa apoy. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Diba, nagsasalita tayo, maraming nakikinig kahit ka nasa labas. Bumibili ka lang, yung mga kasama mong bumibili, nakikinig din. Ano po? Kaya, hinihintay sa atin yung mga salitang natutunan natin sa loob ng iglesia. Marami na tayong inilatag na paksa na dapat sana ay matitibay na tayo sa aral. Hebreo 12:14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman ay di makakakita sa Panginoon. Napakahalaga pala ng holiness. Yung isineseparate mo yung sarili mo doon sa mga gawa ng sanlibutan. Halimbawa, paggamit ng social media. Kung ginagawa ng iba yung post ng post, wala kang dapat i-post kundi yung Word of God. Yung iba, post ng sweldo nila, post ng mga alahas o kung ano man. Hindi dapat gano'n ng isang Kristiyano. Yung ikatitibay nga eh. Yung bang makikita ng iba na mai-inspired ako doon sa kanyang ipinost. Eh di wala nang iba kundi Word of God. Ano? May mga hindi dapat na gawin ng isang Kristiyano sa paggamit niyang social media na yan. Ano po? Na maaaring hindi natin alam sa pagpo-post mo ng gano'n, nakakahikayat ka na pala. Nakapagtuturo ka doon sa post mo na gano'n. Kaya napakahalaga na yung ating mga ginagawa, sinasabi, nagkakalasang asin. Ayun o, may pagpapakabanal. Ibig sabihin, hindi tayo mahilig sumunod sa mga ginagawa ng sanlibutan ito. Nakaseparate. Ano ho? Pagpapakabanal. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Napakahalaga nun. Tinitingnan ng Diyos paano tayo nabubuhay sa araw-araw, paano tayo nakikisalamuha, paano tayo nagsasalita, paano tayo tumatanggap ng sinasabi, paano tayo namumuhay. Napakahalaga po. Mapatunayan sa Diyos. Efeso 4:31-32. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak, mga alis nawa sa inyo. Diba sabi kanina sa Efeso, ano mang salitang mahalay? Hindi ito dapat makita sa isang Kristiyano. Bakit? Dahil nagdadala kayo ng salita ng Diyos. Pag ginawa niyo yung ginagawa ng iba, wala na kayong pagkakaiba sa iba. Pare-pareho na kayong gumagawa ng ganun. Eh, nagsisimba pa naman kayo. Makukuha po natin. Kaya ipinaalis yan. Ano man daw yung lahat ng kapaitan na yan, bitterness, kagalitan na yan, pagkakaalit-alit na yan, kadaldala, panglilibak, mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Pinaalis yan. Pag naalis natin yan, mabubuhay tayo ng walang stress. Get rid of all bitterness, rage and anger, growling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Napakahalaga nito. Mahirap magpatawad, pero utos ng Diyos yan. Para saan? Upang tayo magkamit ng buhay na walang hanggan. Walang puwang sa atin bilang mga lingkod yung mga bagay na binabanggit kanina, kaya pinapaalis yun. Ano? Makita ito sa atin ng ibang tao na tayo ay tunay na naglilingkod sa Diyos. Taga Pilipos 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo makita, o wala man sa harap ninyo ay mababalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y makagkaisa ng kaluluwa na nangagsisika sa pananampalataya sa Ebanghelyo.